Namimiss ba natin yung bawat kanto may patay? Yan ba ang ehemplo ng isang tinatawag na kamay na bakal? At sinasabing nanlaban? At sinasabing droga ang dahilan? Kung ako ang tatanungin ba de, nakakamiss. O Nakakamiss daw, no? Paano kaya pag isa sa pamilya nito yung namatay? Paano kaya pag tatay mo? No, yung napagkamalang sinabing nanlaban kahit hindi naman. Nakakamiss daw po. 'Di ba? Oh, isa po itong didilis ha. Intindihin niyo na po yung mukha, mukhang magulo. Oo, wala din tong utak eh. 'Di ba? Nakakamiss daw. Oh, ngayon ang tanong, bakit nakakamiss? Take mo ka sa mga bagong pasok. Nakakamiss daw po yung pagpatay ni Digong noon, yung patayan, yun daw yung namimiss niya. So, eto na. Pakinggan natin. tanungin ba de, nakakamiss. Oo, nakakamiss yung ganon. Yung may balita ba na isinako, itinapon sa bakanting lote. Oh, ang tanong, isinako, itinapon sa bakanting lote. Oh, ang tanong dito, inosente ba yung pinatay o may kasalanan? 'Di ba? Karamihan sa mga nangyayaring ganyan sa panahon ni Digong ay napagkamalan. Bukod sa napagkamalan, sinadya talaga, tinanim-taniman lang. 'Di ba? Para kunyari, at least man lang makakuta yung mga pulis. May kuta pong inahabol eh. 'Di ba? At hindi mo naman pwedeng gawin sa Pilipinas yan, napapatay ka ng tao, isasako, itatapon mo kung saan-saan. Anong magiging mukha ng Pilipinas kung ganyan tayo? 'Di ba? Kung ganyan yung gagawin or mangyayari sa ating bansa, araw-araw may ganun. Sa tingin mo matutuwa yung ibang bansa sa Pilipinas? Sa tingin mo may mamumuhunan ng mga negosyante, malalaking negosyante sa Pilipinas kung puro tayo patayan dito? Sa tingin mo, kapag pag nangyari yan at walang namuhunan sa bansa, lalo tayo maghihirap. Pansin mo nun. Lahat ng mga negosyante lumayo sa Pilipinas. Dahil mapapala nila dito? Puro patayan. Ang gusto nila magnegosyo. Kung walang trabaho sa Pilipinas, gutom ang mga Pilipino. Kaya ang nangyari sa panahon ni Digong, nagutom ang mga Pilipino dahil dyan sa lecheng patayan na yan. Diba? Oh, maraming mga nagutom. Maraming naghirap. Oh. Kasi ang patayan na yan talaga, walang kwenta. Oo. Hindi yan makakatulong sa bawat Pilipino. Ang makikinabang lang dyan si Digong eh. Oh, at ikaw naman ang uto-uto, bobo ka, mukha mo pa lang oh. Halatang inutil ka na. Halatang inutil ka, ay gustong-gusto mo rin. Diba? Ang tanong, paano pag ikaw yung pinatay? Paano pag nanay mo yung pinatay? Paano pag isa sa pamilya mo yung pinatay? Tinanim-taniman, matutuwa ka pa kaya? Madali lang magsabi ng ganyan na okay lang. Diba? Madali lang. Pero pag sa'yo na nangyari yan, buha ka ng ina mo ka. Baka tumae ka ng dugo. Baka sabihin mo, ang pangit pala ni Digong. O, tuloy natin. Tapos may nakasulat na wag tularan, kawatan, kriminal, rapist, akyat bahay, adik. Pabor na pabor sa akin yung ganon. Pumiyok pa. Pumiyok pa talagang hayop. Oh. Marami namang nakalagay nun, wag tularan. Diba? Meron pa yung isang bata. Nagulat tayo, pinatay. May dalang motor, pinatay. May hawak na baril, may tinanim na pulburon. Nung in-interview po ng media, sabi nung nanay, may nakalagay nga doon na wag tularan eh. Dahil adik daw. Sabi nung nanay, Sir, yung anak ko po, nagulat ako, pinatay po nila. May dalang motor yung anak ko, pero alam ko po yung anak ko hindi marunong magmotor. Oh, hindi pala marunong magmotor, hindi adik yung anak ko. Doon pa lang sa word na hindi marunong magmotor yung anak ko, alam na, pati motor tinanim. Diba? Pati motor tinanim. Tinanim naman ng baril. Tinanim naman ng motor. Oh, ano pa ba? Pulburon, 3. Tapos may nakalagay, wag tularan.
Sino po yung paldo doon? Yung pulis. Pinagkakitaan yung buhay ng tao. Paldo. Paldo yung pulis. Diba? Pumaldo po. May quota eh. Eh, kailangan po rin ng mga quota. Alam mo yung mga pulis noon, paglulong sa sugal, kasi uso yung online sugal eh. Hindi ko sinasabing lahat ng pulis, ganun ano. Pero, may mga pulis noon na nalululong po sa sugal. Online sugal. Pag yung mga yan, natalo sa sugal, nagkaletse-letse yung kanilang budget, gagawa ng paraan yan para magtukhang-tukhang, para makakuha ng pera, komisyon. Buhay ng tao yung gagawin nilang gagawin nilang, tawag yan, pagkaperahan. Ito, trip natin to, taniman natin to, pre. O, taniman natin. Mamayang hating gabi, sundan natin. Kunyari ng laban. O, ready na kayo mga dyan, pantanim, ebidensya. Tapos yung nakasulat na wag tularan. Bangbangin natin, bang. Kawawa. Hindi naman ang laban yung tao, naglalakad lang. Ha? Okay sana kung ikaw yun, payag na ako. Para mabawas-bawasan naman yung tanga sa Pilipinas. Lakwat zero ako eh. Gala ako eh. Tas sinabi niyong napagkamalan lang? Sus, anong akala niyo sa mga vigilante, mga pulis? Anga-anga? Ako nga ang daming nagsabi sa akin, mukha na akong adik. Mukha nga, adik. Pananalita mo pa lang, damage na eh. Maraming tato, lalim ng mata. Pormahan ko adik. Bakit hindi ako napagkamalan? Diba? Ba't daw siya hindi na pagkamalan? Hindi naman po sa lahat ng bagay. Pwede ka nang, alam mo yung madali. Oras-oras lang yan. Panahon lang yan. Hindi mo pa panahon eh. Diba? Malay mo, pag balang araw, pag naging presidente yung amo mo, in case lang, ikaw yung mapagtripan. Pero alam naman po nating malabo yun mangyari na si Sara ay manalo kasi dito pa lang sa impeachment mga pre, wala na, durog na si Sara. Ang tingin ng taong bayan ngayon sa kanya, siya ay talagang corrupt, magnanakaw po talaga. Tuloy po natin. Kasi ang totoo, realidad, wala ako sa listahan. Hindi ako ganun. Yung mga isinako, nasa listahan yung mga yon. Bobo talaga, no? Alam nyo, nasa listahan ka man o wala, kapag trip ka, mamamatay ka. Tingnan nyo po yung mga bata. Hindi ko na lang ipapakita dito sa screen. Yung mga minor de edad na namatay. 3 years old, may 5 years old, namatay sa tukhang ni Digong. Yun ba ay nasa listahan? Ha? Wala po. Wala po yan sa listahan, pero kinuha ng mga pulis na yon yung buhay ng mga inosenteng bata na yon. 'Di ba? Kinuha nila. Yun yung katotohanan dyan. Kaya, wag mong sabihin na ang mga pinapatay noon ay nasa listahan lang na animal ka. Bobo talaga po. Tang ina mo. Anong akala niyo sa mga pulis at mga vigilante? Anga-anga? Sos, rason nyo na lang yan. Tsaka ikaw, hipokrita ka masyado. Hipokrito ka masyado. Ayaw mo sa kamay na bakal ni Tatay Digong. Ang laki naman ng benepisyo mo. Anong benepisyo? Hitsura mo. Lakwat zero ka. Lakwat sira ka. Party goer ka. Ano bang benepisyo na nakuha natin kay Digong? Ano ba? Meron pala, no, yung maging bastos. Oo. Maging bastos. Yung, nung minura ni Digong yung Diyos, nagpalakpakan yung lahat. Nung nagpalakpakan yung lahat, na-inspired sila. Minura ni Digong yung jeepney drivers. Minura ni Digong yung Santo Papa. Diba? Sabi ni Digong sa mga jeepney drivers, mamatay kayo sa gutom, putang ina nyo. Wala akong pakialam sa inyo. So anong napala natin doon? Sa tingin nyo, anong napala natin? Meron po ba? Wala. Sa tingin ko, wala eh. Lalo lang tayong nalugmok. Diba? Okay lang sana magkaroon ng kamay na bakal, pero hindi mo dapat ilagay sa kamay mo yung batas. Kamay na bakal pwede. Kapag totoong may nanlaban, labanan mo, kahit patayin mo pa yan. Basta nanlaban. Pero yung wala nang kalaban-laban, tas papatayin mo,
Hindi pwede yun. Di ba si Digong na nagsabi noon? Oh, gawin mo, sabihin mo, nanlaban. Yeah? Kahit hindi naman. Oh. Okay lang po kung manlaban eh. Siyempre, kailangan protektahan ng kapulisan yung kanilang sarili. Pero kung hindi naman po, mukhang alanganin tayo dyan, boy. Ah, Madaling araw ka na rin umuwi ng bahay ninyo. Pasalamat ka na lang sa kamay na bakal. Wala nang mga adik nag-aabang sa'yo sa kanto. dami pang adik ngayon ah. Oh, ang dami mga adik. Dahil maraming adik nag-a-adik sa panahon ni Digong. Lalo na dyan sa Davao. Ano sinasabi mo wala ng adik? Sa Davao ang dami. Oh. Alam mo lang. Oh, tingnan mo yung mga droga na huli sa Davao. Oh. May mga droga na huli sa Davao, di ba? Sinong sisip-sip nun? Di ba mga adik? Sa Davao. Oh. Eh, wag mong sabihin wala ng adik. Dami boy, dami. Nakakauwi ka ng safety. Tas ngayon, ayaw mo sa kamay na bakal. Nakakauwi naman tayo ng safety ngayon. Maglakad ka dyan. Makakauwi ka ng safety. Pero, ang Pilipinas, hindi po perfect. May pagkakataon talagang manganganib ka. Hindi po 100% safe ang Pilipinas. Kahit sa, lalong-lalo na sa panahon ni Digong. Okay? Pero, kung usapang safety lang po, makakauwi ka ng bahay. Pero hindi po siya 100% perfect, no? Wala naman pong bansang perfecto. Pero kung ikukumpara po natin yung safety ngayon at sa pagiging safe noon, mas safe po ngayon. Kasi noon, ang kalaban ng taong bayan, yung mga pulis po. Eh, yung mga pulis, wala din namang magagawa yan. Yung mga mababait na pulis, sunod sa utos lang po. Pag hindi ka sumunod, sibak ka, makasuhan ka pa, makulong ka pa. Tingnan mo si Busita, yung nangyari sa kanya. Pinag-initan, di ba? So, ganun po yung mangyayari. So, ang kalaban ng taong bayan nun, pulis. Takot sa pulis ang mga tao nun. At nawala ng respeto ang mga tao sa kapulisan. Buti nga ngayon, okay na eh. Kasi matino yung leader natin, ganun din yung mga kapulisan. Di ba? Tatay Duterte ka. Laki naman ang benepisyo mo sa kamay na bakal ni Tatay Digong. Oo, masama ang pumatay. Pero, kung salot naman, adik, rapist naman yung pinatay, Sige, ganito. Gusto mo palang pumatay. Maghanap ka ng rapist, patayin mo. Ilagay mo sa kamay mo yung batas. Inuutusan kita. Pero wag mo akong idamay, ha? Ay, ikaw na. Gawin mo yung gusto mo. Maghanap ka, patayin mo. Tingnan natin kung ano mangyari sa'yo. Sige. Baka iniisip nito na okay lang pumatay ng pag-adik ka, patay na lang kita. Adik ka naman eh. Diba? May batas kasi tayo na sinusunod. At kailangan mong magpasakop sa batas, boy. Tanga. Ang sarap mong batukan talaga. Alam nyo, nabubuisit ako sa kaka-lecture dito sa mga bobong DDS na to, no? Maliliit po yung utak. Ang bihira naman. itolerate ko na lang yung mga vigilante na gumawa niyan. Kaysa naman mga inosente ang madadamay dahil sa sobrang sabog ng adik, ni-rape yung bata. Ni-rape yung bata. Okay. Hanap tayo ng ni-rape yung bata. Okay. Kasi may nakita akong video. Ewan ko kung nandito pa yun, ano. May nakita akong video. Wait lang ah. Ewan ko lang na nandito pa yun. Basta may nakita akong video. Wala, di ko makita, no? Pero basta dati may nakita akong video na isang nanay maniningil po ng utang. Okay, maniningil po ng utang. Ngayon, ang nangyari, pinagtripan siya ng pulis. Panahon po ito ni Digong. Minulis siya po yung nanay, pati po yung bata na nakadiaper pa. Diba? Binastos, minanyak po ng mga pulis.
Na-reactionan ko na yan dati. Last year, nagawan ko na ng reaction yan. Ay, iwan ko sa inyo kung sino nakapanood sa inyo nun. Panahon ni Digong. Diba? Mga pulis pa mismo yung manyakis. Oh. Eh, anong ginawa ni Digong? Wala. Hinayaan lang. Diba? Oh, hindi man lang sinibak sa posisyon, pwesto yung mga pulis na yun. Oh, yun yung hirap. Pag manyakis yung leader, ganun din yung mga taga-sunod. Kasi naman ganun. Yun na lang ang patayin. Itolerate ko na lang. Diba? Masama nga naman ang pumatay. Pero ko yung Hindi, patayin mo na. Masama pumatay. adik naman ang pinatay, mga rapist naman, itolerate ko na lang talaga sa totoo lang. Kaya ikaw, huwag kang hipokrita. Huwag kang hipokrito. Laki ng benepisyo mo sa kamay na bakal ni Tatay Digong. So ko, Shoutout sa mga namatayan ha. Namatayan ng minor na anak, 3 years old na anak, 5 years old na anak, minor de edad. Shoutout sa mga namatayan dyan. At sinabihan pa kayo ng taong ito, ang laki daw po ng benepisyo ninyo sa kamay na bakal ni Digong. Kayo na po yung namatayan, kayo pa yung nagka-benepisyo. So, kayo po, ano po yung inyong opinion, reaction dito sa putang inang taong ito? No? Pinky M, hey, shoutout po ha. Ano po yung reaction ninyo? Comment nyo na lang po yan para mabasa po natin. Di ba? Magbabasa po tayo ng comment, mga pre. Syempre, no, nakakagigil. Ikaw na yung namatayan, magkakabenepisyo ka pa. Di ba? Anyway, bago tayo mag-move sa next topic po natin, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. May TikTok tayo dyan, may Facebook tayo dyan, ano pa ba? Dalawa po yung Facebook page natin ha. Kalembangin nyo na lang po. At syempre mga pre, no? I-share nyo na po ang video ito. Sino yung nakapag-like na? Sino yung nakapag-subscribe na? Nakapag-subscribe na ba? Ayos yan. Sa mga magsasubscribe pa lang, maraming salamat po sa inyo. Syempre, no, huwag kalimutang ring po, no, ring the bell button para mag-notify po agad sa inyo sa mga, pag may mga live po tayo. At eto na, move na po tayo sa next topic po natin.